Nagsimula ang kwento ng pag-ibig ni na Octavia at Oscar Fairweather na tila isang nobela. Nagkakilala sila bilang mga mag-aaral sa Creekside College, kung saan nag-aaral si Octavia ng arts at si Oscar naman ay kumuha ng kursong business administration. Mula sa unang sandaling nakita ni Oscar si Octavia sa gilid ng campus lake, agad siyang nabighani sa kanya. Si Oscar, matangkad, matipuno at may nakakaakit na mga ngiti, ay niligawan si Octavia dala ang kanyang charm at matayog na ambisyon. Ikinasal sila agad pagkatapos ng kanilang graduation. Dala ang pangarap na magkaroon ng isang masayang buhay na magkasama sa kanilang bayan. Nakahanap si Octavia ng trabaho bilang guro ng sining sa isang high school, kung saan ang kanyang pagkahilig sa arts at pagmamahal sa pagtuturo sa mga kabataan ay kanyang naisakatuparan. Dahil dito ay mabilis na napamahal sa kanya ang mga estudyante at mga kapwa niya guro. Samantala, ginamit naman ni Oscar ang mga koneksyon ng kanyang pamilya upang makakuha ng trabaho sa isang prestihiyosong local investment firm kung saan mabilis siyang nakaakyat sa corporate ladder. Habang lumilipas ang mga taon, naging haligi ng komunidad ng Creekside ang mga Fairweather. Sila ay laging nasa mga gala at mga pagpupulong ng town council. Ang kanilang tahanan sa Oakwood Estates na binili gamit ang lumalaking yaman ni Oscar ay naging simbolo ng kanilang tagumpay. Ang artistic touch ni Octavia ay makikita sa bawat sulok ng kanilang bahay, mula sa mga pininturahang mural sa sala hanggang sa mga maingat na piniling eskultura sa kanilang likod bahay. Para sa mga tao, sina Octavia at Oscar ay ang huwaran ng isang power couple. Sila ay nagkakaisa ng perpekto. Ang pagkamalikhain ni Octavia ay bumabalanse sa husay ni Oscar sa negosyo at ang kanyang pagiging mahinahon at mapagmahal ay nagpapalambot sa minsang matapang na ugali ni Oscar. Madalas na binabanggit ng kanilang mga kaibigan kung paano pa rin sila nagtititigan na para ang noong sila ay nasa kolehiyo pa. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng ito, may mga alon ng tensyong na magitan sa dalawa. Matagal nang sinusubukan ni na Octavia at Oscar na magkaanak, ngunit sila'y nabigo. Ang stress mula sa fertility treatments at mga bigong pag-asa ay unti-unting nagpapahirap sa kanilang relasyon. Isinubsob ni Oscar ang sarili sa kanyang trabaho. Gumugugol ng mahabang oras sa opisina, habang si Octavia naman ay humanap ng aliw sa kanyang sining at sa kanyang mga estudyante. Sa panahong ito ng pagsubok, ang relasyon ni Octavia sa kanyang inang si Cordelia Prescott ay naging kanyang sandigan at suporta. Si Cordelia, isang byuda na nakatira sa labas ng bayan, ay free-spirited. Noong kanyang kabataan, naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang photojournalist at nanirahan sa Creekside lamang matapos makilala ang ama ni Octavia. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, si Cordelia ay nagretiro at namuhay na lamang ng tahimik, nakatuon sa kanyang hardin at sa voluntaryong pagtatrabaho sa local animal shelter. Habang mas maraming oras ang ginugugol ni Octavia sa kanyang ina, si Oscar naman ay unti-unting napapalapit din kay Cordelia. Ang mga simpleng pag-uusap sa mga family dinner ay unti-unting nauwi sa mas malalim na conversations na naging daan sa isang pagtataksil na sisira sa pamilya Fairweather. Ang binhi ng relasyon ni na Oscar at Cordelia ay nagsimulang umusbong sa isang malamig na gabi ng Tanglagas. Habang abala si Octavia sa paghahanda para sa isang paparating na art exhibition na tampok ang mga gawa ng kanyang mga estudyante, si Oscar naman na nakakaramdam ng frustration dahil sa lumalaking distansya sa pagitan nilang dalawa ay nagpasya na pumunta sa bahay ni Cordelia ng mag-isa, di umano'y upang tignan ang kalagayan ng kanyang biyenang babae. Nagulat ngunit natuwa si Cordelia sa hindi inaasahang pagbisita. Binigyan niya si Oscar ng isang ngiti at isang baso ng kanyang homemade na alak at sila'y nag-usap sa maliit at masikip na sala, papalibutan ng iba't ibang mga souvenir mula sa kanyang mga paglalakbay. Doon nagsimulang mag-open up si Oscar tungkol sa kanyang mga problema sa kanyang asawa. Si Cordelia ay masigasig na nakinig. Ang kanyang mga mata nakapareho ng kay Octavia
ay puno ng pangunawa. Marahil ay dahil sa alak o sa intimate na atmosphere o sa simpleng pangangailangan ng human connection, ngunit ng gabing iyon, lumampas sa boundary ang dalawa. Isang haplos at tinginang nagdala ng mas malalim na kahulugan kaysa sa nararapat at inaasahan. Nang umalis si Oscar mula sa bahay ni Cordelia, parehong alam nila na may isang bagay na nagbago na hindi na mababawi pa. Sa mga sumunod na linggo, gumawa sina Oscar at Cordelia ng mga dahilan upang magkita. Bigla na lang nangangailangan ng tulong si Cordelia sa mga gawaing bahay, habang si Oscar naman ay nagkaroon ng biglaang interes sa paghahardin. Ang kanilang mga lihim na pagkikita ay naging mas madalas, palaging maingat na isinasagawa upang maiwasan ang anumang pagdududa. Sa isa sa kanilang mga unang pagtatagpo, dumating si Oscar sa bahay ni Cordelia upang ayusin ang isang tumutulong gripo. Habang sila'y nagtatrabaho ng magkatabi sa masikip na espasyo ng kanyang banyo, nagkaroon ng tensyon sa damdamin ng dalawa. Nagkatama ang kanilang mga kamay nang hindi sinasadya. Nagdulot ng tila kuryente sa kanilang dalawa. Nang abutin ni Cordelia ang isang tuwalya, naamoy ni Oscar ang pabango niya. Isang mabangong samyo ng jasmine at vanilla na kung ano'y nagpanginig sa kanyang kalamnan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, at sa sandaling iyon ay walang sino man sa kanilang dalawa ang makabitaw sa malagkit na tinginan. Sa isang mainit na linggo ng hapon, ipinakita ni Cordelia kay Oscar kung paano magtabas ng mga rosas. Habang ipinapakita niya ang tamang paraan, nakatayo siya ng malapit sa likuran ni Oscar upang gabayan ang kanyang mga kamay. Parehong alam ng dalawa ang nangyayari. Ang banayad na hininga sa leeg ni Oscar, ang init ng katawan ni Cordelia sa kanyang likod ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa kanya. Nang siya ay lumingon upang magtanong, ang kanilang mga mukha ay magkalapit ng ilang pulgada lamang. Tumigil pa ang oras habang sila'y nakatayo roon, tila nakalutang sa isang sandali ng ipinagbabawal na pagkakataon. Sa isang naganap na family gathering, si Oscar at Cordelia ay tahimik na nagtungo sa lihim na hardin sa likod ng bahay. Itinago sa paningin ng isang trellis na natatakpan ng mga gumagapang na rosas, sila ay bumigay sa kanilang mga pagnanasa. Ang kanilang mga halik ay madalian. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw na may desperasyon na dala ng mga nakaw na sandali. Nang marinig nila ang tinig ni Octavia na tinatawag sila, agad silang naghiwalay. Inayos ang kanilang mga damit at buhok. Agad nilang naramdaman ang konsensya, ngunit kasabay nito ang thrill ng kanilang lihim na relasyon na nagdadagdag ng excitement sa kanilang mga lihim na pagkikita. Ang kanilang relasyon ay sumiklap. Nabulag sila sa mga maaaring maging kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa kwarto ni Cordelia, isang lugar na dating para sa tahimik na mga gabi, ay naging mundo ng kanilang lihim na pagnanasa. Ang tunog ng kumikiskis na kama at mga bulong ay naging simponya ng kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Habang lumalalim ang kanilang pisikal na relasyon, gayon din ang kanilang emosyonal na pagkakagapos. Ang isang dating simpleng atraksyon ay naging mas komplikado at mapanganib. Nagsimula silang mangarap ng isang kinabukasan ng magkasama. Walang pakialam sa pinsalang idudulot nito sa kanilang pamilya. Pinapaliwanag nila ang kanilang mga aksyon sa mga mahihinang pabulong na pag-uusap. Ikwinento ni Oscar ang kanyang pakiramdam ng kawalan ng pagpapahalaga at hindi pagkakaintindihan kay Octavia, habang si Cordelia ay nagtapat ng kalungkutan na sumaklot sa kanya mula nang mamatay ang kanyang asawa. Pinaniwalaan nila ang kanilang koneksyon ay espesyal, isang bagay na lampas sa mga limitasyon ng tradisyonal na relasyon. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, gayon din ang kanilang mga kasinungalingan. Nagsimulang mag-imbento si Oscar ng mga business trips at late meetings. Si Cordelia naman ay nagpapanggap na may sakit upang iwasan ang mga family gatherings. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng isang lihim na email account at disposable phones.
palaging maingat na tinatakpan ang kanilang mga bakas. Ngunit sa bawat panlilinlang, lumalaki ang bigat ng konsensya. Nahirapan si Oscar na titigan si Octavia ng diretsyo sa mata, habang si Cordelia naman ay naging awkward at alanganin sa pakikipag-ugnayan sa kanyang anak. Ang relasyon na minsang naging sandigan ni Octavia ngayon ay nabahira ng pagtataksil. Hindi inaasahan ni na Oscar at Cordelia ang mapaminsalang epekto ng kanilang mga aksyon sa buong pamilya Fairweather. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang lihim na relasyon, hindi nila napansin ang mga hinalang nagsimulang mabuo sa isip ni Octavia. Ang unang pahiwatig na may mali ay dumating kay Octavia isang maulang Martes ng hapon. Nagdesisyon siyang sorpresahin si Oscar ng tanghalian sa opisina, ngunit sinabi ng kanyang naguguluhang sekretarya na maaga siyang umalis. Binanggit ang isang meeting sa kliyente. Binaliwala ni Octavia ito at ipinagpalagay na miscommunication lamang, ngunit isang butil ng duda ang naitanim sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Octavia ang mga maliit na detalye ng pagbabago sa kilos ni Oscar. Mas madalas siyang nagiging malayo ang isip, nawawala sa pag-uusap nila. Madalas na tumutunog ang kanyang telepono sa mga alanganing oras at aalis siya ng silid upang sagutin ito ng mahina ang tono. Kapag tinatanong, pinapalabas ni Oscar na walang halaga ang mga ito. Idinadahilan ang stress sa trabaho at mga importanteng deal na kailangang pagtuunan. Ang artistic sensitivity ni Octavia na karaniwang nagdadala ng kagalakan sa kanyang buhay, ngayon ay naging isang sumpa habang napansin niya ang maliliit na detalye na maaaring hindi pansinin ng iba. Ang amoy ng hindi pamilyar na pabango sa damit ni Oscar, isang lipstick na bakas sa isang coffee mug na dinala niya mula sa opisina, ang paraan kung paano minsan iniiwasan ni Oscar ang kanyang haplos. Lahat ng mga obserbasyong ito ay naiipon sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na ayaw niyang makita. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay nagsimulang magbago rin. Si Cordelia, na minsang sabik maglaan ng oras sa kanyang anak, ngayon ay tila malayo at palaging abala. Ang kanilang lingguhang sesyon ng tsaa ay naging mas bihira. Madalas ay kinakansela ni Cordelia sa huling sandali, palaging may iba't ibang dahilan. Kapag sila'y nagkikita, napansin ni Octavia ang kabang nararamdaman sa kilos ng kanyang ina. Isang pagkukubli na hindi pangkaraniwan sa kanyang pagkatao. Habang lumalaki ang kanyang mga hinala, natagpuan ni Octavia ang sarili na nakakulong sa isang spiral ng pag-aalinlangan at self-recrimination. Sinusuri niya ang bawat pakikipag-ugnayan, iniisip ang bawat salitang binibigkas ni na Oscar at Cordelia. Imahinasyon lang ba ang lahat ng ito? Baka dala lang ng stress mula sa kanilang fertility struggles at nalalapit na exhibition ang kanyang paranoia. Determinado siyang alamin ang katotohanan, kaya't sinimulan niyang mag-imbestiga ng palihim. Sinuri niya ang mga statement ng credit card ni Oscar at napansin ang mga deductions mula sa mga restaurant at hotel na hindi niya nabanggit. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ina sa hindi pangkaraniwang oras at ang kanyang puso ay halos bumagsak nang makita ang kotse ni Oscar na nakaparada sa kalye. Sa gabing dapat ay nag-o-overtime siya sa trabaho. Ang bawat bagong ebidensya ay tila isang pisikal na suntok. Unti-unting ginigiba ang pundasyon ng tiwalang naging sandigan ng kanyang buhay. Napansin ng mga estudyante at kasamahan ni Octavia ang pagbabago sa kanyang asal, ang maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang kamay habang nagtuturo ng brush techniques, at ang pilit ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagiging anino ng kanyang dating sarili si Octavia. Nahahati sa pagitan ng pagharap sa kanyang mga takot at pagkapit sa huling pag-asang siya'y nagkakamali lamang. Lingid sa kaalaman ni Octavia na ang katotohanan, kapag tuluyang nalantad, ay magiging mas matindi kaysa sa kanyang inaakala.
Ang tuluyang pagkawasak ng mundo ni Octavia ay nagsimula sa tila isang pangkaraniwang araw. Sabado yun, at ginugol niya ang umaga sa paaralan, tinatapos ang mga huling detalye sa art exhibition ng kanyang mga estudyante. Maagang umalis si Oscar, binanggit ang isang golf game kasama ang mga kliyente. Habang nagmamaneho pa uwi si Octavia, abala ang kanyang isip sa mga huling detalye para sa paparating na show at bigla siyang nagdesisyon na dumaan sa bahay ng kanyang ina. Marahil ay makakatulong ang isang tasa ng tsaa at isang pag-uusap upang makalma ang kanyang mga agam-agam at pagkalumbay. Pagliko ni Octavia sa tahimik na daan patungo sa bahay ni Cordelia, halos tumigil ang kanyang puso. Nakaparada sa likuran ang itim na sedan ni Oscar. Sandaling nanatili si Octavia sa kanyang kotse. Mahigpit na hinahawakan ang manibela. Sinabi niya sa kanyang sarili na may paliwanag ang lahat ng ito. Ngunit sa kalooban, alam na niya kung ano iyon. Nangangatog ang mga binting lumapit si Octavia sa bahay. Nakababa ang mga kurtina, ngunit sa pamamagitan ng isang siwang, nakita niya ang galaw sa loob. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto gamit ang susi niya at tahimik itong itinulak papasok. Ang tanawing bumungad sa kanya ay kailanman hindi niya malilimutan. Naroon sila sa floral patterned na sofa, magkayakap ng mahigpit, tila walang pakialam sa kanilang paligid. Gusot ang buhok ni Cordelia. Bahagyang nakabukas ang butones ng damit ni Oscar. Sa mesa ng kape, 2 kalahating baso ng alak ang tila walang buhay na saksi sa kanilang pagtataksil. Sandaling huminto ang oras. Pagkalipas ng ilang saglit, nakaramdam ang mga ito. Sabay nilang iniangat ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukay may halo ng pagkagulat, guilt at hindi pagkapaniwala. Ang hinagpis na sigaw ni Octavia ay bumasag sa katahimikan. Tumayo si Oscar nang bigla, nauutal sa mga paumanhin at pakiusap. Nanatiling nakaupo si Cordelia, maputla ang muka, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Si Octavia, na puno ng galit at sakit, ay bumulyaw ng mga tanong sa kanila. Ang mga sagot na ibinigay nila ay tila mga punyal sa kanyang puso. 6 na buwan. Nagsimula ito bilang pagkakaibigan. Tapos ay naging higit pa. Hindi nila sinasadyang mangyari ito. Humihingi sila ng tawad. Hindi na kayang tiisin ni Octavia ang kanilang presensya, kaya tumakbo siya palabas ng bahay. Nagmaneho siya ng walang direksyon ng ilang oras. Ang kanyang pag-iisip ay paulit-ulit na nilalaro ang tagpong iyon. Nang bumalik siya sa bahay, lumubog na ang araw. Habang nakaupo sa madilim na sala, napalibutan ng mga bagay na nagpapaalala ng kanyang tila perpektong buhay, naramdaman ni Octavia na may sumabog sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang sakit, ang pagtataksil, ang tindi ng panloloko. Sa sandaling yun, unti-unting nabuo ang isang malamig na resolusyon sa kanyang puso. May kailangang magbayad sa pagtataksil na ito. At alam ni Octavia kung sino ang dapat magbayad. Ang mga pangyayaring naganap bago ang malagim na pagbaril ay naganap sa loob ng ilang oras na puno ng tensyon noong gabing yun. Si Octavia, matapos ang maghapong nakalubog sa kalungkutan at galit, ay naglalakad-lakad sa kanilang bahay na parang isang bihag na hayop. Ang tunog ng orasan ay tila nangungutya sa kanya. Patuloy ang pagtunog habang hindi naiibsan ang matinding emosyon ni Octavia. Paglubog ng araw, dumating si Oscar sa bahay. Maingat siyang pumasok. Ang kanyang karaniwang kumpiyansang lakad ay napalitan ng maingat na mga hakbang. Pinanood ni Octavia ang anino ng dining room habang isinasabit ni Oscar ang kanyang jacket at niluluwagan ang kanyang korbata. Ang pamilyar na routine ngayon ay nabahira ng kaalaman ng kanyang pagtataksil. Tinawag ni Oscar ang pangalan ni Octavia. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Nang siya'y lumapit sa liwanag, napaatras si Oscar.
Ang babaeng nasa harapan niya ay halos hindi nakahawig ng masila at mapagmahal na asawa na kanyang kilala. Namumula ang mga mata ni Octavia. Ang mga labi niya ay mahigpit na nangumuyo at ang kanyang katawan ay puno ng galit na tila handang sumabog. Si Oscar, na ngayon ay puno ng guilt at desperasyon, ay nagsimulang magpaliwanag at humingi ng tawad. Binanggit niya ang pakiramdam na napag-iiwanan, ang mga pressures sa trabaho at ang kanilang mga fertility struggles. Sinabi niya ang isang pagkakamali ang affair, isang sandali ng kahinaan na nagtuloy hanggang sa mawalan ito ng control. Sa bawat salita, naramdaman ni Octavia ang kanyang galit na lalong tumitindi, isang alon ng puot na halos hindi niya kayang pigilan. Hindi namamalayan ang kanyang ginagawa. Natagpuan ni Octavia ang sarili na naglalakad patungo sa study ni Oscar. Alam niyang may baril doon sa isang drawer. Isang hakbang na kanyang ipinilit. Kinuha niya ang baril. Naramdaman ang malamig na bigat nito sa kanyang mga kamay. Nang bumalik siya sa sala, nanlaki ang mga mata ni Oscar sa pagkabigla at takot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga salita ngayon ay puno ng takot. Nangako siyang tatapusin ang affair, sasailalim sa counseling at gagawin ang lahat para maligtas ang kanilang marriage. Ngunit halos hindi siya narinig ni Octavia. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang nakikita ang mga imahe ni Oscar at Cordelia na magkasama. Ang kanilang pagtataksil na tila isang walang katapusang loop. Ang sumunod ay ang pagbabadya ng madilim na pangyayari. Bigla na lang umatras si Oscar. Marahil ay sinusubukang agawin ang baril. Sa sandaling iyon ng kaguluhan at matinding emosyon, humigpit ang daliri ni Octavia sa trigger. Ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng silid. Sinundan ng isang nakakatakot na katahimikan na binasag lamang ng tunog ng basag na salamin mula sa nahulog na picture frame. Napaatras si Oscar. May pagkabigla sa kanyang mukha habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Dumaloy ang dugo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napintahan ang kanyang puting damit ng pulang kulay. Bumagsak siya sa sahig, hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Octavia na puno ng tahimik na pagsusumamo. Nang bumalik ang realidad sa kanya, ibinagsak ni Octavia ang baril. Ito'y bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog ay nag-aalimpuyo sa kanyang pagkatulala. Tumakbo siya papunta kay Oscar. Ang kanyang galit ay agad na napalitan ng takot at pagsisisi. Pinilit niyang pigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang mga kamay. Hirap sa paghinga si Oscar. Ang kanyang balat ay namumutla. Nanginginig ang mga kamay ni Octavia habang inabot niya ang kanyang telepono. Agad na nag-dial ng 911. Nanginginig ang kanyang boses habang ibinibigay ang kanilang address sa dispatcher. Nakikiusap na magmadali ang ambulansya. Habang naghihintay siya ng tulong, inalo niya ang ulo ni Oscar sa kanyang kandungan. Bulong-bulong ang mga paghingi ng tawad at pakiusap na huwag siyang bumitiw. Ang mga susunod na minuto ay tila isang walang katapusang paghihintay. Nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay na naalerto sa putok ng baril sa labas ng bahay. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ni Octavia ang mga mausisang mukha na sumisilip. Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pag-aalala hanggang sa pagkabigla nang makita ang eksena. Narinig niya ang mga hinaing sa mga boses. May isang sumisigaw na tawagan ang pulis. Nang dumating ang mga paramedic, mabilis nilang sinubukang stabilize si Oscar. Pinanood ni Octavia ang mga pangyayari. Manhid sa gulat habang isinakay nila si Oscar sa isang stretcher at agad na dinala sa naghihintay na ambulansya. Habang papalayo ang tunog ng sirena, natagpuan ni Octavia ang sarili na nag-iisa sa bahay, napapalibutan ng ebidensya ng kanyang ginawa. Hindi nagtagal bago dumating ang pulisya. Si Detective Mia Davis ang namahala sa paunang pagsisiyasat.
Ang kanyang matalim na mga mata ay inisa-isa ang bawat detalye. Habang sinesecure ng mga opisyal ang lugar at nagsimulang mangolekta ng ebidensya, lumapit si Detective Davis kay Octavia na nakaupo ng walang kibo sa sofa na nabahira ng dugo. Sa banayad ngunit matatag na tinig, ipinaalam ni Detective Davis kay Octavia ang kanyang mga karapatan at tinanong kung naiintindihan niya ang nangyari. Si Octavia, halos pabulong ang boses, ay inulit ang mga pangyayari ng araw. Ang pagtuklas sa affair, ang paghaharap nila ni Oscar, at ang sandali ng pagputok ng baril. Sa buong salaysay niya, tila siya'y walang emosyon. Habang dinadala si Octavia palayo ng nakaposas, unti-unting bumabaon sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Nasulyapan niya ang mga kapitbahay na nakamasid mula sa kanilang mga bintana. Ang kanilang mga mukhay may halong takot at pagkagulat. Sa General Hospital, pilit na pinanghahawakan ni Oscar Fairweather ang kanyang buhay habang nasa Intensive Care Unit or ICU. Ang bala ay lumihis lamang ng ilang pulgada mula sa kanyang puso, bumara malapit sa kanyang gulugot. Habang isinasagawa ang sunod-sunod na operasyon, patuloy ang pagdating ng mga kasamahan at kaibigan ng pamilya. Ang kanilang mga pabulong na usapan sa waiting room ay puno ng haka-haka ng mga ito. Si Cordelia Prescott, balot ng guilt at kahihiyan, ay nagtangkang bisitahin ang kanyang manugang, ngunit hinarang siya ng pamilya Fairweather. Nagbalik siya sa kanyang bahay, tumatangging sagutin ang mga tawag o buksan ang kanyang pinto. Ang bigat ng kanyang papel sa trahedya ay tila nagpatanda sa kanya ng magdamag. Ang dating masiglang pagkatao ay napalitan ng mukhang pagod at walang sigla. Samantala, masinsinang inimbestigahan ni Detective Davis ang kaso. In-interview niya ang mga kaibigan, kasamahan at mga miyembro ng pamilya. Pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari na nagdala sa gabing iyon. Habang lalo niyang nalalaman ang kasaysayan ng pamilya Fairweather at ang affair ni na Oscar at Cordelia, lalong naging komplikado ang kaso. Sa pag-usad ng investigasyon, nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko sa Creekside. Ang sa unay tila isang malinaw na kaso ng tangkang pagpatay sa ilalim ng galit ay unti-unting naging isang trahedyang bunga ng pagtataksil at pagguho ng tiwala. Nahati ang bayan. Ang ilan ay naaawa sa kalagayan ni Octavia, habang ang iba ay tinundi na ang kanyang ginawa. Ang isa sa pinakamahalagang ebidensya ay nagmula sa isang di inaasahang source. Lumapit ang matalik na kaibigan ni Octavia na si Zara, kapwa art teacher, dala ang ilang mga text message. Sa mga linggo bago ang pamamaril, nagtiwala si Octavia kay Zara. Ikwenento ang kanyang lumalaking hinala tungkol sa pagtataksil. Ang mga mensahe ay nagbunyag ng emosyonal na pagkalito ni Octavia at ang kanyang pakikipaglaban na harapin ang katotohanan, na nagbigay ng mahalagang pananaw sa kanyang estado ng isip. Sa loob ng courtroom, nagkaroon ng matinding tensyon habang tinawag ng hukom ang mga proceedings ng kaso. Ang prosecution na pinamumunuan ng ambisyosong district attorney na si Vincent Harding ay nagpinta ng larawan ni Octavia bilang isang mapaghiganting babae na sinadyang gumawa ng karahasan. Iginiit ni Harding na hindi isang crime of passion ang pamamaril, kundi isang planadong attempt na padusahan ang kanyang asawa at ina sa kanilang pagtataksil. Ipinakita ng depensa ni Octavia sa pamumuno ng veteranong abogadong si Morales ang ibang side ng kwento. Inilarawan nila si Octavia bilang biktima ng pangyayari, isang babaeng itinulak sa sukdulan ng isang hindi malilirip na uri ng pagtataksil. Binigyang diin ni Morales ang perpektong karakter ni Octavia, ang kanyang kontribusyon sa komunidad at ang matinding emosyonal na pagkabalisa na dinanas niya noong panahong iyon. Sa kanilang closing arguments, parehong nagbigay ng matinding pakiusap ang prosekusyon at depensa sa jury. Binigyang diin ni Harding ang kahalagahan ng krimen at ang pangangailangan ng hustisya,
habang hinikayat ni Morales ang mga juror na isaalang-alang ang mga natatanging kalagayan at walang bahid na buhay ni Octavia. Habang isa-isang lumabas ang mga juror upang simulan ang kanilang deliberasyon, nagkaroon ng katahimikan sa courtroom. Nasa kanilang mga kamay na ang kapalaran ni Octavia Fairweather at kasama nito ang resolusyon ng trahedyang yumanig sa bayan ng Creekside. Matapos ang 3 araw ng masinsinang deliberasyon, bumalik ang jury dala ang kanilang hatol. Hinatulan nilang guilty si Octavia Fairweather ng aggravated assault, isang magaang kaso kaysa sa attempted murder na itinutulak ng prosekusyon. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon sa courtroom nang basahin ang hatol. Ngunit nananatiling kalmado si Octavia sa tabi ng kanyang abogado. Isinasaalang-alang ng hukom ang malinis na record ni Octavia at ang natatanging kalagayan ng kaso. Hinatulan siya ng 5 taon sa bilangguan na may posibilidad ng parole pagkatapos ng 3 taon. Bukod dito, inatasan si Octavia na sumailalim sa psychological counseling at kumpletuhin ng isang anger management program. Naging hati ang reaksyon ng publiko sa hatol na ito. May ilan na naramdaman na masyado itong magaan para sa bigat ng nagawang kasalanan, habang ang iba ay naniniwalang tama lang ang timpla ng hustisya at habag. Habang inilalayo si Octavia mula sa courtroom, ang bigat ng kanyang mga ginawa at ang mahabang daan na kanyang tatahakin ay tila unti-unting sumusukob sa kanyang balikat. Si Oscar, na nakabawi na mula sa kanyang pisikal na sugat ngunit habang buhay na nagbago dahil sa karanasan, ay lumipat sa ibang estado upang magsimulang muli. Nag-divorce na sina Oscar at Octavia habang siya'y nakakulong, at ang kanilang komunikasyon ay limitado na lamang sa formal na mga liham at paminsan-minsang mga tawag. Sa kabila ng sakit ng kanilang nakaraan, nagkaroon ng kaunting kapatawaran sa pagitan nila bunga ng mutual na pagkaunawa at pagsisisi. Si Cordelia ay tuluyang lumayo sa buhay publiko. Naging para siyang isang reklusa sa kanyang bahay. Tanging kausap ang mga bisita na health aide na tumutulong sa kanya paminsan-minsan. Ang bigat ng kanyang papel sa trahedya ay labis na nakaapekto sa kanyang kalusugan. Habang unti-unting naghihilom ang Creekside at nagpatuloy ang buhay, ang kwento ni na Octavia, Oscar at Cordelia ay nananatiling isang makapangyarihang paalala kung gaano kabilis ang magbago ang takbo ng ating buhay. Pinipilit nito tayong suriin ang ating sariling mga relasyon. Pahalagahan ang mga tiwalang ibinibigay sa atin ng ating mga mahal sa buhay at isaalang-alang ang malalim na epekto ng ating mga desisyon.